everyone! Good evening, I'm back! This is Tom Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, pagbabalik ni Isabela Ismael. Panalo ba? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At saka syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe Taguig tayo ngayon. Ito na nga, ginulat tayo ng Taguig dahil ang kanilang pambato ngayong taon na to ay ang nagbabalik na si Bella Ismael. Siyempre natuwa ako dahil matagal-tagal na rin naman natin hinihintay ang pagbabalik ni Bella Ismael sa mundo ng pageantry. At ayan na nga, finally, after 6 years, ayan na, nakita na natin uli siya. Officially candidates ng Miss Universe Taguig. Ayun. So, happy naman ako. Kasi, di ba, parang ang tagal-tagal natin tong hinintay, ang tagal-tagal natin siyang pinababalik. And then, ayan, noong 2020, first runner-up si Bella Ismael dito sa Miss Universe Philippines. And then, ayan na, di ba? So, susubukan uli ni Bella ang galing niya sa entablado ng national pageant nga ng Miss Universe Philippines for 2026. And I'm so excited. Excited ako sa kanyang pagbabalik kasi syempre, titignan natin kung anong transformation ang makikita natin sa kanya. So, kanina sa announcement, so ano ba ang mga nakita natin? Ayan ba, ay kasing ganda ba siya ni Atisa Manalo? Yung kalibre ba niya ay kaya bang makarating ng top 5 sa Miss Universe? And then, siya kaya ang hinahanap ngayong taon na to? At siya na kaya ang magpapanalo ng Taguig sa Miss Universe Philippines. So, di ba? So, yan. Ako to be honest, kung ganda ang pag-uusapan, syempre iba yung ganda ni Atisa, iba yung ganda ni Bella Ismael. So challenge to para kay Bella kasi syempre si Atisa Manalo ay nakarating sa top 5 ng Miss Universe. Kung si Bella Ismael ang ipapadala natin ngayon, magiging malaking challenge to sa kanya. But hindi naman ako magugulat kung sakaling manalo to ng Miss Universe Philippines or manalo to ng Miss Universe. Kasi syempre ang kanyang tita ay dating Miss Universe na si Margie Moran. So baka nasa dugo nila yon. So ako, nandoon ako na ano ba yung ipapakita ni Bella Ismael. Doon ako excited kasi syempre gusto kong makita hindi Atisa Manalong kalibre, hindi Catriona Gray na kalibre. Gusto ko yung talagang kalibreng Bella Ismael, 'di ba? Nahahangaan mo na gusto mo siyang lumaban ng Miss Universe. So sa ngayon, gusto ko na naging kandidata siya dyan kasi nga matagal na siyang hinihintay ng lahat. At feeling ko, eto na rin yung time na parang magbalik talaga siya. So, wala nang ibang panahon. Eto na yon. Bakit mo papatatagalin? Ay kung ganun din naman, di ba? 6 years yung nilaan niyang, di ba, paghahanda. So, tingnan natin kung talagang handa nga. Maganda ang katawan ni Bella Ismael. Nakita naman natin na talagang may shape. Oo, yung iba, ayaw. Yung iba, gusto. Ako, nandoon ako na hinihingkayat ko kayo na tingnan ninyo kung ano ang makikita ninyo kay Bella. Tingnan ninyo kung paano lalaban dito si Bella. Risky to kay Bella Ismael dahil alam naman natin na maraming candidates ngayon na sumasali at talagang yung iba magaganda din talaga. Kumbaga, kung hahabulin nila yung gandang Atisa Manalo, ay pwedeng humabol talaga yung beauty nila. Pero syempre, hindi mo pwedeng isnabin ang beauty ni Bella Ismael dahil yung kalibre naman ng Bella ay talagang masasabi ko, I think handang-handa to. And then, pagdating naman sa beauty niya, I think she is look like parang Arbony, ganon. Kung si Arbony nga naging Miss Universe, bakit si Bella hindi po pwede, di ba? So, sabing ganon, sa era daw kasi ngayon ang hinahanap nila purong magaganda.
magpadala tayo ng dekalibre. Laging dekalibre. So, para sa akin, yung total package, may body, may beauty, may brain. So, yon. At meron doon si Bella Ismael. In fairness naman kay Bella, kung sasabihin mo naman na hindi naman kasi maganda si Bella, grabe ka naman. Hindi ka naman nakaka-appreciate ng ganda. Ang ganda kasi subjective. Subjective yan. Iba-iba ang ganda ng mga candidates, di ba? Pero syempre, hamon to kay Bella kung paano niya ipapanalo ang competition na to. So, good luck. Oho, di ba? So, si Bella na kaya ang makakapag-uwi ng corona mula sa Taguig. Kasi nga, di ba, una, ang inilaban ng Taguig ay si Christy McGarry. Oo, si Christy McGarry na talagang nasupresa tayo nung nakaraang time na yun, di ba? Kasi parang wow, mukhang mananalo na ang Taguig pero nabigo sila kasi naging fourth runner-up lang si Taguig noon. Ayun na si Krista McGarry. And then, ito naman, yung time na to, ganun din. Nakapasok nga sa top 5 si Taguig pero ang nakuha lang naman ni Katrina Ligado ay yung supranational. Hindi niya nakuha yung Miss Universe but is still winner pa din, di ba? So ngayon, nandito tayo ngayon na baka ito na yung hinihintay din ng Taguig na maipanalo nila ang laban nila sa Miss Universe Philippines kasi in fairness sa kanila, mga pinapadala nila talaga mga dekalibreng kandidata, di ba? So yon, and then I think this is it na. Oo, malakas ang laban ng Taguig ngayon. Taon-taon naman, parang feeling ko taon-taon nakakarating sila sa top 5, no? Kahit yung hindi pa si Christy McGarry, talagang nakakatungtong talaga sila sa top 5. Kaya lang hindi lang sila pinapalad na manalo kasi nag-first runner-up din sila nung pinadala si Taguig din na isa. Si Michelle D. Taguig din ba? Makati naman si Michelle D. Sino ba to? Nasa dulo ng dila ko. Katarina Liga, Katrina, ayun, yung lumaban ng supranational. Taguig siya na nag-top 5 din, di ba? So ngayon, I'm so excited kasi syempre, iba yung laban ngayon. Kumbaga parang challenge to. Challenge to para kay Bella Ismael. But ako ang nakikita ko, malakas ang laban ni Bella Ismael dito. So first runner-up siya nung 2020. So tingnan natin ngayon kung kukuha niya na yung corona. Marami na rin mga runners-up na nanalo dito. Like example, si Michelle D. Nanalo ng first runner-up, di ba? Tapos si tawag dito, Atisa Manalo. Dati siyang first runner-up, tapos nanalo si Michelle D ng title. Tapos si Atisa, second runner-up, tapos nag-title. Kaya hindi imposible na ganoon din ang mangyari kay Bella Ismael. Lalo na maraming may gusto talagang magbalik si Bella. Maraming may gusto na lumaban uli si Bella at parang feeling ko sa nakikita ko at naobserbahan ko sa kanya, handang-handa talaga siya sa kanyang pagbabalik. Mukhang hindi naman siya babalik kung hindi naman siya handa, di ba? Tingnan natin, di ba? So, yon. Ako gusto ko, kasi parang gusto ko kasi malaman, lalo na kung mananalo siya ng Miss Universe Philippines, gusto kong malaman kung mapapantayan niya yung nagawa ng auntie niya o ng tita niya na maging Miss Universe. Kasi di ba nasa dugo nila eh. So, parang ano ba? At kapag tinitingnan ko siya, bukod doon sa nakikita ko na parang arvony kung paano magsalita, sagutan, mag-isip, ang nakikita ko din sa kanya, yung Margie Moran na 2.0, yung bagong Margie Moran ngayon. And I think it's legacy na parang, alam mo yon, mapantayan niya na yung, yung pagiging iconic ng auntie niya. So, siya na yung pumalit. Ako gusto ko na siya ang manalo ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Kung wala siyang makakatapat na matindi. But tingnan muna natin, syempre yung mga candidates kapag nagsama-sama na sila, kapag na-announce na kung sino nga bang mga official candidates ngayong taon na to. And then kapag na-announce na yan, so doon natin malalaman kung ano nga ba ang magiging laban ng pambato ng Taguig ngayong taon na to. But for now, happy ako kasi finally, di ba? Finally, yung takot niya, inano niya na eh. Kumbaga parang sige, eto na. So, try natin uli. One more time. Hindi kayo madaling mag-try uli. Di ba? Lalo na yung panahon ngayon. Diyos ko, ang hirap ng Miss Universe Philippines ngayon. Kasi sobrang antindi ng labanan. At
lalo na yung batch na to, parang feeling ko ang daming magaganda at ang daming matatangkad, magagaling. But sabi ng ganon, kahit maliit ka ay nakakapuwing. O, di ba? So, yan. So, tingnan natin kung pupuwing nga ba sa mga mata natin ang galing ng Bella Ismael sa kanyang pagbabalik dito sa Miss Universe Philippines for 2026. So, ikaw ba, excited ka ba para sa kanya? Kasi ako, yes, excited ako kung paano siya, kumbaga parang dati kasi syempre medyo bata-bata pa siya. Tapos ngayon, eto na. This is it na. O, diba? So, yon. So, I'm so excited sa magiging laban nila dito sa Miss Universe Philippines. Ikaw ba? Tingin mo ba? Kaya bang maipanalo to ni Bella Ismael? Tingin mo, makukuha niya kaya ang corona ngayong taon na to? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.